Bayanihan para sa mga kabataan, para sa saya at kapayapaan. Layunin upang magbigay tulong sa mga bata na hindi nabibigyan ng sapat na edukasyon at magbigay saya sa mga mag-aaral ng SAAP. Pamamaraan. Ang lahat ng mag-aaral sa St. Augustine Academy of Pampanga ay magtatayo ng mga booth tulad ng mga iba't ibang palaruan sa perya, kung saan magbibigay ng 2 araw ang SAAP kung saan maaaring maglaro ang mga ibang tao at gagamitin ang pera para makabili ng gamit pang-aral sa mga batang hindi nabibigyan ng sapat na edukasyon. Kailan? Ito ay magaganap ng May 11, 2024. 7 a.m. hanggang 3 p.m. Tao o grupo na responsable. Sila Cranes, Morga, Advisor, at PTA ang mga tumulong sa pagbuo ng programa. Sila Robbie, Daryl, at Raven, CAT officers, ay ang mga mata at bibig ng mga mag-aaral upang sundin nila ang mga patakaran. Patakaran. Una, dress code. Ang mga estudyante ay pinagbabawal na magsuot ng mga may ikling damit, makeup, at palamuti sa katawan. Parusa. 30 minutes na nakakulong sa jail booth. Pangalawa, pagiging patas. Bawal magpalaro ng libre ang mga tagabantay ng booth. Parusa. Sila ay magbabayad at ito ay dodoblihin. Ano ang kadalasang ginagawa o mga bagay na pinagkakaabalahan ng mga kabataan sa isang library, canteen, main campus? Ito ang sagot sa isa sa mga CAT officers. Mga bagay na pinagkakaabalahan ng mga bataan sa isang library. Sila ay nagbabasa ng kanilang paboritong libro o kaya ang mga libro na may kinalaman sa kanilang propesyon o pag-aaral. Gumagamit din sila ng computer o internet upang magsuri at mag-research sa mga online resources na makakatulong at magpapadali ng kanilang gawain at paggawa ng mga school-related na gawain. Sa kantin naman, sila'y bumibili ng mga pagkain at inumin tulad ng mga kanin at ulam tulad ng prinitong manok, sandwiches tulad ham and cheese, snacks tulad ng french fries at inumin tulad ng iced tea. Hindi lang yan, sila rin ay nakikipag-usap sa mga kaibigan at minsan ay mag-aral din. Sa main campus, kadalasan ang mga ginagawa ng mga estudyante o kabataan ay nagpa-practice para sa mga extracurricular activities, T-task, or any activities na ginagawa sa labas, at pakikipag-interact sa kapwa mag-aaral at sa guro. Ano-ano ang mga pangarap sa buhay ng mga kabataan? Ito ang sagot ng unang estudyante. Ang mga pangarap sa buhay ng mga kabataan ay ang makapagtapos ng pag-aaral at makamit ang mga nais nila katulad ng makakuha ng trabahong gusto nila, masuportahan ng pamilya, at magtagumpay sa buhay. Ito naman ang sagot ng pangalawang estudyante. Sa aking palagay, maraming kabataan ang nagnanais na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho sa hinaharap. Ito ay upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pangatlong estudyante, karamihan ng mga bata ay gustong makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sila sa kanilang mga magulang in the future at para magkaroon sila ng magandang kinabukasan na estudyante. Marami at iba't ibang pangarap ang nais ng mga kabataan sa Pilipinas. Ngunit halos sila ay nangangarap maging mayaman at tulungan ang kanilang pamilya. Inuuna muna nila ang kanilang pamilya bago ang kanilang sarili. Ano-ano ang mga isyong pangkabataan, bisyo na nagiging dahilan ng kaguluhan sa SAAP? Ang sagot sa isa sa mga guro, lack of discipline, hindi pagsunod sa school rules, lack of drive towards studying. Ang mga rekomendasyon para masagip at mailayo ang mga kabataan sa masamang bisyo. Ito ang sagot ng isa sa mga student council. Mairerekomenda ko bilang Agustino ay maaaring magpatupad ng mas mahigpit na batas laban sa mga bisyo. Magkaroon ng mga namumuno na tapat at makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa edukasyon. Rekomendasyon. Hinihikayat namin kayo na isagawa ang programa na
bayanihan para sa mga kabataan, para sa saya at kapayapaan, upang matulungan ang mga bata na mag-aaral at masuportahan natin sila sa pag-aaralan upang sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan.